pinakikita po sa banal na kasulatan na may mga kababaihan noon na naging dahilan ng mga kasalanan. Ngunit marami pong katuruan sa banal na kasulatan na ang mga babae po ay naging mabuti upang maging bahagi o role o may magandang bahagi gaya ni Bibi o ilang pong mga kababaihan noon na sumusuporta sa kanilang mga asawa. Para po sa panahon natin ngayon, may mga babae na mabuti, may mga babaeng masasama na rin dahil po sa sistema ng sanlibutan. Gayon din po ang lalaki. Kung yung ibang mga katuruan ay pinapakita yung laging kasalanan ng babae, sa mga susunod po siguro, lalo na sa Mother's Day, sa Mayo, ituturo ko naman po ang kahalagahan, kabutihan ng mga babae sa ating pananampalataya. Hindi lang po nabigyan ng aksen, pero hindi po puro masama ang babae. Ang siguro nagiging example lamang sa mga pagtuturo ay yung kamalian ng babae. Pero napakarami po. Ako'y naituro ko na rin yun kung saan ang ilang kababaihan ng mga unang panahon ay naging inspirasyon, motivasyon, at nagkaroon ng magandang bahagi ng pag-aaral ng banal na kasulatan. Sa Mayo po, araw ng mga nanay yata yun, ay iniimbitahan ko kayo na maging bahagi po nito. Ay, kahit po tayo, sige po, hindi makatanungan po. Magpapasalamat na ako, mahal. Sige, papasalamat po na kayo at ano po. Magandang umaga po sa iyong mga kapatid. Kasi lumabas na po ang misis ko. Nung Miyerkules, ang akin lang sinasama ng loob. Bakit sa mga hospital, hindi ka tatanggapin pag wala ka sa Ay, bawal po yun sa batasan. yan po sa batas talaga, bawal yan. Pero, hindi ka talaga admit pag wala ka tanggapin. Karamihan po sa mga hospital, yan po ang pinakamasakit sa ating mga hospital ng mga private. Bakit sila gano'n? Napakasakit. Buti lang ang miss ko nung pumunta sa hospital. May 10,000 na siya. Para, in case of emergency, may bibili mga gamot. Mabibili. Tama-tama. Ayaw siya admit. Binubot yung aking ako yung bag ng miss ko. Uri na ako ka ng pira. Last minute siya. Kaya parang gusto ko ay reklamo ang hospital na yun. Napakasakit. Pagkatapos, nung pag na-discharge na, hindi ka palalabasin hanggang hindi ka bayad. Yun din ang pinakamasakit sa lahat. Bawal din po yung alam ko na yan. Kasabi ng gobyerno na bawal yung mga ganyan. Anong hospital yan? Paano ka? St. Martin's. Post natin yan. Maraming, pati medical ng Cavite yan. Level po yan. Marami ang mga hospital na ganyan. Panalangin natin sila na mabilis ang isip. Bakit ganyan? Dapat sana napakasya. Salamat po sa inyo mga kapatid at nabigyan ako ng ayuda dito sa ating kongregasyon sa ating panagkaya. At ako naman nakahingi naman ng napunta din ako kay Mayor, bigyan din ako ng 3,000. Kay Congressman Yulo, bigyan din ako ng 4,000. Sa aking asosasyon na Coast Guard, asosasyon namin mga retired, nabigyan din ako ng 4,500. At yan din po sa aming asosasyon sa Philippine Navy Retirees, nabigyan din ako ng 4,700. Ibig sabihin, ginawa ng Panginoon na ako'y masukusahan. Maraming salamat mga kapatid sa inyo na. Ako nung may konti, kahit po paano, nagdala ako ng konting gulay, pino na. Maraming salamat sa inyo. Ipansala po kayo. At ako din po'y nagpapasalamat dahil sa kanila po nung kawalan na ilan namin kapatid at sila'y umaattend sa Bible study sa Mindoro, ay ganun pa rin po at ako'y natutuwa. Ang bilang ng ating mga sumasamba po dito ay nagbibigay ng motibasyon upang kami ay maghanda ng mga magagandang mensahe para sa inyo. Kaya inasahan po namin, lalo na po sa mga baguhan sa pananampalataya, kung kayo po ay nais sumili ng mga pagtuturo, maaari niyo po kami
ipatawag upang kami po ay makapaglingkod at makapagturo, madagdagan ang inyong pananampalataya at lumakas ang inyong po mga pananalig sa Panginoon. Andito lamang po kami at tawagin ninyo kami kung kinakailangan, lalo po sa mga baguhan nating mananampalataya. At para po sa ating panghulisang bahagi ng ating panambahan, ay umawit po tayo sa nagbibilang 27. Pangungunahan po kayo sa ating panghuli at pangwakas na panalangin. Damdamin po natin ang presensya ng ating Panginoon. Gayon din po, natutuwa kami dun sa mga kapatid natin galing abroad, ay nakarating dito ng ligtas, maayos, at kasama kapamilya, at kasama ang kanilang pamilya, at kasama natin sa panambahan. Nakita-kita tayo sa mga susunod na panambahan. Be with me, Lord, I cannot live without Thee. Namnamin po natin. Ready? Sing. Be with me, Lord, I cannot live without Thee. I cannot try to take one step alone. I cannot live the loss of life unaided. I need the strength to lead myself apart. Be with me, Lord, and then if fingers strengthen in storms of trials burst above my head. If flashing seas leap everywhere about me, they cannot harm or make my heart afraid. Be with me, Lord, no other gift or blessing thou could bestow could with this one compare. A constant sense of thy abiding presence, wherever I am, to feel that thou art near. Be with me, Lord, when loneliness overtakes me, when I must flee amid the fires of pain. And when shall come the hour of finding departure for worlds unknown? Oh Lord, be with me there. Sama-sama po tayo lingkod para po sa ating panghuling panalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami na lang ng langit at lupa, Panginoon, muli, sama-sama kami nagtataas ng aming tinig sa umaga nito. Dahil binigyan mo kami, Panginoon, ng pagkakataon na makapakinig ng iyong mga salita. Binigay mo sa amin ang kapayapaan, Panginoon. Binigay mo sa amin ang pag-ibig, kung saan ang bawat isa sa amin ay uhaw, lalo't sa panahon ito. Panginoon, pinasasalamatan namin ang bawat biyaya na tinatamasa ng bawat isa sa amin, ang aming mga hanap buhay, ang kalakasan, ang buhay, at lalo't higit, Panginoon, ang pagsasama ng bawat isa sa amin, ng aming mga pamilya at aming mga kamiyembro sa bahagi nito. Dinadalangin namin, Panginoon, ang kung saan ang kaligtasan ng bawat isa sa amin, lalo't sa panahon na kung saan, Panginoon, ay magulo ang sanlibutan. Tulong mo, Panginoon, sa mga taong nangunguna sa amin na mangibabaw ang iyong kalooban, bagkus, Panginoon, ay maiwasan ang anumang mga suliranin
na maaaring tahaki ng bansa namin at ng iba't pang mga bansa. Kung paano hiniling namin, Panginoon, ang kapayapaan at kaayusan, gayon din po ay hinihiling namin ang kapatawaran sa aming mga kasalanan upang sa aming paglilingkod sa iyo, Panginoon, ay maging karapat-dapat ang bawat isa sa amin. Inadalangin namin na sana'y maging ligtas kami sa aming pag-uwi at muli ay masusumpungan mo na ang bawat isa sa amin ay lalakad ng naaayon lamang sa iyong kapalaanan at sa iyong kalooban upang magpatuloy, Panginoon, kami at makamit namin ang iyong buhay na walang hanggan na ipinangako sa bawat isa sa amin. Ang lahat ng ito, Panginoon, ay hinihiling namin 10, Panginoon, ng mga bagay na hindi masambit ng aming mga labi sa pangalan lamang po ng aming tagapagligtas na si Kristo Jesus mula kay magpakailan pa man. Amen. Amen.